Welcome sa Brega Pernoy Station. Ang programang ito ay naglalayong magbigay liwanag sa mga isyong globalisyon na patuloy na hinaharap ng ating lipunan. Ngayong araw, tututukan natin ang ethical challenges related to globalization. Upang makuha ang opinyon ng mga tao, ang aming reporters ay nagkakalat sa iba't ibang lugar para magtanong sa mga iba't ibang tao tungkol sa kanilang pananaw. Oo nga, Angela, globalisasyon. Isang salita na puno ng benepisyo, ngunit hindi rin ligtas sa mga isyong pang-etika. Ngayon, alamin natin mula mismo sa mga tao kung ano ang kanilang pananaw at karanasan. Simulan natin ang panayam. So, ako pala ang unang reporter. Ngayon, kasama natin si Sir. Ako nga pala si Mark Willis David. So, ang unang tanong ko, paano tinutugunan o hindi tinutugunan ng mga multinational na kumpanya ang mga karapatan ng manggagawa at kondisyon ng trabaho sa mga umuunlad na bansa? So, una, tinutugunan ng mga karapatan ng mga empleyado sa pamamagitan ng una, pagbigay ng benepisyo sa mga tulad ng free na sila sa ospital, gano'n. Pagbibigay ng free na edukasyon, gano'n. So, hindi naman nila tinutugunan ng karapatan ng isang empleyado pag once na sobra na sila, for example, overtime na walang bayad, gano'n. Yun lang. So, ang pangalawang tanong po, Sir, ethical ba para sa mga kumpanya na mag-outsource ng produksyon sa mga bansang may mahahabang pamantayan sa paggawa upang makatipid ng gastos? Bakit o bakit hindi? Siyempre, hindi ethical para sa mga kumpanya na mag-outsource ng produkto sa ibang bansa. Sa ibang bansang may mababang pamantayan ng paggawa dahil una, siyempre, paglabag sa karapatan nyo ng manggagawa. Pangalawa, mababang sahod at hindi sapat na benepisyo. Pangatlo, hindi ligtas rin sa kapaligiran. And last is, pagkawatak-watak ng kultura. Yun. So, ang huling tanong, Sir, dapat bang panagutin ng mga kumpanya sa kondisyon ng mga manggagawa sa kanilang global supply chain kahit na ang mga manggagawang ito ay nasa mga bansang may ibang mga batas sa paggawa? Oo, dapat panugutin ang mga kumpanya. Kasi ito ay sa moral na responsibilidad, international na alituntunin, kapakanan ng mga manggagawa, at sa reputasyon ng mga kumpanya. Today, Olivaran, I'm Concepcion. The reporter for today is Sir. So for the first question, ang mga ethical na hamon kapag sinasalang ang pamamahagi ng mga resource kakalsugan sa buong mundo, lalo na sa mga may hirap na bansa. I think the answer for that is the supply chain. Most of the supplies are yung mga supplies po kasi sakto na po yun sa lahat ng pupunta. Ang problema lang po kasi is yung supply chains. Yung supply chains po kasi is yun po yung nagde-deliver ng mga supplies para sa community. And yung mga mahirap na bansa po is yung mga mahirap po na bansa is para kung hindi po sila na-reach gawa po yung supply chains po is pwede po galing import or and maybe dahil rin po sa maybe dahil rin po sa sa inflation din po and probably rin po dahil rin po sa corrupt government. So for the second question, dapat lapitan ng mga multinational na kumpanya ang pagproseso at pamamahagi ng mga gamot na maaaring magligtas ng buhay sa mga bansa na may mababang kita. Ang
Ang opinion ko po kasi dyan, I think it is not possible kasi po yung mga gamot po yun is very high quality, and if naman po, if possible naman po yun, possibly po yung babaan kapag may calamity or may crisis yung isang bansa. Thank you, sir. So, dito na po nagtatapos ang I'm reporter ni Gia with Sir Noel. So, Sir Noel, may katanungan po kami para sa inyo. Ano ang mga ethical na issue na kaugnay ng effect of ng mga global supply chain? Ito yung mga pagdating sa environment, there's a lot of pollutions here in the Philippines, most likely in Manila, and it also affects the globalization. I think it's because the traffic, many people are staying in one location now, and I think having not having the right doings or ethics when it comes to the environment is also a big change for the fact for globalization. It's towards our economic. So, Sir Noel, this is second and last question. Paano nakakasama ang globalisasyon sa mga lokal na kultura at tradisyon? Una na dito yung mga there's a lot of different race who comes here in the Philippines to experience our culture or ipakita nila yung kultura nila galing sa kanilang bansa. So, I think that's another thing our culture affected by the globalization, because some of the traditional are getting unnoticeable by multiple cultures that been here in the Philippines, like from other country, and then another thing is because of the social media. Social media affects the cultures also because we have now an internet that goes around the world, and yeah, I think that's another thing why traditional culture has been gone. Thank you. Okay, thank you, Sir Noel. I am reporter Villaruel. And I am Bea po from accountancy. So, this is my question, ma'am. Ano ang mga ethical na obligasyon ng mga global na kumpanya na nagpapataguyod ng mga karapatang pangtao, lalo na sa mga bansang may mga paglabag sa mga ito? Unang-una po, bilang isang consumer, ang una po nilang way siguro para mapanatili yung pagiging ethical is yung minimum wage sa mga manggagawa. Dapat hindi nila inaabuso yung mga manggagawang Pilipino, lalo na po yung nasa mababang sektor katulad po ng agrikultura na hindi naman po nabibigyang pansin. Sana po ay gawan po nila ng paraan kung paano po mas maitataguyod po yung kapakanan nila na pantao, kasi sila rin naman po yung nagpapaikot sa kumpanya bukod po doon sa may-ari mismo. Thank you. So ma'am, this is the second to the last question. Dapat bang tumanggi ang mga kumpanya na makipagkalakalan sa mga bansang may masamang record sa karapatang pantao, o mas ethical na magtrabaho sa mga sistemang ito upang mapabuti ang kanilang mga kondisyon? Para po sa akin ay dapat tumanggi po sila na makipag-work sa may masamang record nga po at paglabag sa pantao ay karapatang pantao, dahil ibig sabihin po noon para lang po kumita, gusto po nila na makipag-partnership kumbaga sa mga ganong kumpanya, when in fact mas importante po yung state ng bawat tao. Kagaya po ng una kong sagot doon sa unang tanong na dapat po ang pinaprioritize nila is yung well-being ng mga tao para po sa employees as well as para sa mga consumers. Thank you po, ma'am. Thank you po. Good day, all Variants. I am reporter Villaruel. And I am Sir Valo Darea from Senior High School. So, this is my question, sir. Paano mo ilalarawan ng hamon ng etika na dulot ng globalization? I think isa sa mga pinakamalaking challenge sa globalization at this moment ay yung pagkakaroon ng different opportunities sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kasi although globalization really benefits us,
hindi lahat tayo nabibigyan ng oportunidad ng pagtrabaho, hindi tayo lahat nagkakaroon ng chance upang maging parte ng market. So I guess yun yung challenge sa ethics kasi hindi lahat tayo nagkakaroon ng participation sa mismong globalization. Although maganda yung epekto niya, maganda yung hangarin niya, feeling ko lang mas mapapaganda pa siya kung lahat ng aspeto ng ating lipunan mabibigyan ng oportunidad. Thank you, sir. This is the second to the last question. Ano sa tingin mo pinakamahalagang mga issue ng ethical na lumalabas habang lumalawak ang mga kumpanya? Feeling ko yung isa sa mga pinakamahalagang issue sa when it comes to ethics, particularly when it comes to globalization, ay yung idea na yung mga corporations who are already big, hindi talaga sila nabibigay ng benefit para doon sa mga less fortunate. Kasi globalization, ang gusto niya talaga mangyari, mapaganda yung ating lipunan, which is good, but I think kaya tayo nagkakaroon ng issue kasi yung mga mahihirap, dahil silang mahihirap, even there is globalization. Bakit? Kasi yung opportunities nga limited, yung mga nagli-lead sa atin, hindi sila ganun knowledge about kung paano mas mapapaganda ang ating movement sa globalization. And more so, yung mga mayayaman, they always grab opportunities from those who are already less fortunate, exploiting them, and in the end, hindi sila nagpapalala. Thank you, sir. Diyan nagtatapos ang ating panayam para sa araw na ito. Napakaraming makabuluhang sagot mula sa ating mga na-interview. Talagang mahalaga ang diskusyong ito dahil ang ethical challenges ng globalisasyon ay hindi lamang issue ng iilan, kundi ng lahat. Salamat sa lahat ng sumagot at sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, dito na lamang ang Prega Pernoy Station, kung saan binibigyan boses ang mga issue ng etika sa pandaigdigang konteksto. Hanggang sa muli, magandang araw.